Sinadya ko yung simpleng reception lang. Gusto ko po magtipid, pero sabi ko sa mga tauhan natin na magtipid tayo, pero wag natin kalimutan yung ibang mga kapatid natin na sa labas na hindi makapasok ng Malacanang. Mga bagong patakaran po ako, ay yung Malacanang po ay pwede na kayong pumasok. Unahin lang po natin yung mga bata para makita naman nila kung ano yung palasyo. Magdala na lang ho kayo ng kumot at unan at pwede na kayong matulog doon. Buong Maynila, doon tayo matulog. Kaya lang, magtindig lang kayo, natutulog. Alam mo ninyo na tumakbo ako kasi hindi ko na talagang masikmura yung dumaan ng mga opisyal sa gobyerno. Wala man po akong tinutukoy na isang tao, but hindi ko na ho alam kung anong gagawin ko at nakikita ko ang bayan ko. Lunok na lunok po sa droga, kriminalidad, at wala mga pera, at wala rin pumapasok dito ng mga negosyante kasi takot sa sitwasyon natin. Kailangan ho tayo magbago. There has to be a change, not only sa gobyerno, but kayo rin ho ang tao, sabay-sabay tayo. At ipangako ko sa inyo at kung kayo'y sumunod lang sa gobyerno at magipagtulungan sa amin, kagarantihan ko kayo na aangat ang buhay natin. At lahat ng pera sa gobyerno na para sa tao, talagang mapunta sa tao. At ang unahin ko po, yung ating edukasyon. Isikapin ko na lahat kayo, mga anak ninyo, makapag-aral. Pangalawa ho, ang aking programa sa healthcare ng tao. Kaya kung ikaw, nasa ospital ka, at tapos wala kang pambayad sa ospital, ang masakit lang ho sa akin, at marami naman yung pera ang gobyerno, at bakit naman hindi dumadating sa tao? Lahat po ng kinita ng sugal, mga kasino, ng mapapag-ari ang gobyerno, lahat ang kikita niyan, at bilyon-bilyon yan, pupunta yan sa tao para sa mga medisina at ospital nila. At hindi ho na ho matakot ang ospital na malugi sila o hindi sila mabayaran na yung kita ng PAGCOR, meron ho minsan taon kumikita tayo ng 35 billion. Hindi ho bumaba yan sa 30. Sa 30 billion, at least tayo makabili na ng mga medisina ninyo. Paghati-hatian ng lahat ng ospital niya ng buong Pilipinas at mabigyan ho kayo ng medisina. Ang pangatlo pong importante sa akin, yung pong agrikultura. Kailangan ho tayo magtanim. Ang Pilipinas, wala na pong resources. At yung ating mga malalaking lupa sa Mindanao at naagaw na sa mga korporasyon na multinasyonal, sila na ho ang nakikinabang sa lupa at wala na ho tayong mga lupa na matamihan natin ng bigas for food. Karamihan ho, ang ating mga lupa ang kinikita ang cash crop para ipagbili sa labas. Wala ho na tayong food crop. At yung lahat na nawala sa land reform, gusto kong maibalik doon sa mga tenants at maghanap ako ng program. Wala naman akong magawa. Talaga kung gusto ng tao ipagbili niya, ang konsuelo ko na lang na yung mga tenant, yung mga trabahante ho, sa mga farm, at least lang sa panahon, isang panahon sa buhay nila, nakatikim sila ng malaking pera. Pero hanapan ho natin ng paraan na yung ipinagbili nila maibalik
at yung kita nila sa lupa kung anong klaseng produkto bibilihin ng gobyerno para sigurado magkaroon sila ng kita sa lupa nila. Dito sa urban ho, may tinatawag tayong small and medium industries. Karamihan mga anak ninyo walang trabaho at walang makita. At kung tingnan namin may utak at kaya niyang magtayo ng negosyo, mabigyan ng kapital, itong pera na ito, hindi ito konsumo. Ang aking hiningi o lang naman, bayaran ho ninyo. Kasi para yung pera masauli sa kamay ng gobyerno at magamit ko sa ibang kapwa-tao ninyo Pilipino. Baski na papano, may negosyo kayo ng sarili ninyo. Magtayo ako ng hotline. Ang number na hinihingi ko po sa Smart pati Globe, 8888. Kung may reklamo kayo, kung kayo inabuso, kung kayo pinagsamantalahan, kung may hindi kayo nagustuhan sa gobyerno, tumawag kayo day and night. Kung yung pulis naman ang nirereklamo ninyo, tawagan mo ako. Wag lang ho kayong magsinungaling. Just tell me the truth. Wag kayong mag-imbento ng istorya. Tumakbo ho ako, wala ako ni isang mayor ng siyudad ng Pilipinas. Wala ho akong barangay captain ni isa labas ng Davao City. Wala na ako, zero. Wala ho akong congressman, senador o kagawad o tanod. But in spite of that, ako'y inyong hinalal at alam ko kung ano ang mensahe ninyo. Alam ko ang hiningi ninyo. Kahirapan, korupsyon sa gobyerno, pati droga at kriminalidad. Ako, magprangka ako sa inyo, dito sa panahon ko, tatapusin ko yung problema sa droga. Sinisira ang bayan natin at ang mga anak natin na susunod sa atin dito sa mundong ito. Ako po'y nakikiusap, wag ho kayong pumasok dyan kasi papatayin ko talaga kayo. Hindi naman ho ako natatakot, duwag naman ako na pagkatao, ayaw ko rin mamatay. Pero pag yan ang gusto ninyo, ibibigay ko sa inyo. So yung kayong mga droga, tapos na ako ho nag-warning nung eleksyon. Kung anong mangyari sa inyo, walang sisihan. Sinabi ko na sa inyong huminto kayo. Ngayon, pag may mangyari ho sa kanila, ginusto nila yan. Ginusto nila. Ay, sinasabi ko na sa inyo, hindi ako nagbibiro. Talagang galit ako sa droga. Sinisira ang bayan ko. Mahal ko ang bayan ko. Mahal ko kayo. Tulungan ninyo sana ako. Simple lang inihingi ko. Bayan na komportable yung tao, walang gutom. At kung maaari lang po, may hanap buhay lahat. Yun lang ang hiningi ko sa Diyos. At kung ganito lang tayo palagi, kontento na kayo dyan. Hindi ko naman kayo minamaliit. Ako po'y anak ng mahirap. I'm trying to strike a peace deal with the Communist Party of the Philippines. Nag-uusap po kami. Ako po'y unang presidente ng Pilipinas na galing sa left. Ang partido ko po sa paumpisa 1988, bayan po ako. At para sa ating bayan, talagang nakikiusap ako, pati doon sa ating mga kapatid na Moro, MIMN, na sana po'y umupo sila, kami, at mag-usap na lang ng kapayapaan. Yung pera na ibibili ko ng bala, pati bomba, at patayin yung mga kapatid nating Moro, pati mga NPA, magamit ko na ho
sa lahat ng bagay na para makapabuti sa inyong lahat. I find it hard to magpirma ho ako ng resibo. Nabibili ako ng bomba, pati mortar, pati bala para patayin ko lang ang kapwa ko Pilipino. Napakahirap po. Kaya sana yung pera na ibili ko ng mga bala, bili ko na lang kung anong maitulong ko sa inyo, bahay, settlement, at pati itong traffic ng Maynila. Sinasabi ko sa iyo, wala akong makinarya, wala akong leader, wala lahat. But kayong hindi maniwala ng Diyos, sinasabi ko na sa inyo ngayon, merong Diyos at may milagro. Yung pagkapanalo ko po ay destiny yan. Diyos ang may gusto, hindi ako. Kayo mismo ang tumanggap sa akin. Hindi walang leader-leader. So, maraming salamat at magtiis-tiis lang po kayo ng konti at tulungan ninyo ako sa gobyerno.